siguro isip niya. Dito po sa Romans 12, ang sabi po dyan ay, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga masaganang kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siyang ninyong makatwirang paglilingkod. Ang sinabi dito, ialay natin ang ating sarili. Kaya kapag hinahandog natin yung sarili natin, nagpupunta tayo sa simbahan, isang expression yan. Kapag nagbibigay tayo ng ikapu, ng ating offering, na uniform tayo, nagpupunta tayo every prayer meeting, nagpupunta tayo ng holiness meeting, 2 beses pa isang linggo. Kami, 2 beses ng holiness meeting natin na namin. Pati si CSM. Kaya, yan ay karampatang spiritual act of worship natin. Kaya kahit ano yung ginagawa natin sa bahay, kapag naglalaba tayo, ihandog natin sa Panginoon. Kapag nagpapalit ka ng diaper, gumigising ka ng hating gabi, napupuyat ka, kahit natutulog, parang nagkakalog ka ng dede. Automatic na nung nagkakalog ng dede, nang nagkatikip na ng gatas, kahit nakapikit na yung mata mo. Parang nagkakalog ka ng titimpla ka ng gatas. Kapag inalay natin yan sa Panginoon, ito ang spiritual act of worship natin. At si Pablo dito, ano yung emotion na ginagamit niya dito? Kung si Pablo, ano yung emotion na ginagamit niya habang inaalay niya ang kanyang sarili? Kasi doon tayo nakakatalo. Pag pumupunta tayo sa simbahan, kapag nagtuturo tayo Monday, kapag nagpupunta tayo sa simbahan, ano ang emotion natin kapag ginagawa natin yung mga bagay na spiritual sa ating simbahan? Doon po tayo nagkakahiba-hiba. Dito po sa Isaiah 2 Samuel 6. Sa 2 Samuel 6, verse 14, ang konteksto po niyan, yung maliit na versikulo natin babasahin, miss na yung Ark of the Covenant. Inutusan niya yung mga tauhan niya, dalhin yung Ark of the Covenant dito nandun kay Obed Edom. Habang na kay Obed Edom yung Ark of the Covenant, sila tanggap ng blessing galing sa Panginoon. Sabi ni David, gustong-gusto ko na maibalik ang Ark of the Covenant sa ating templo. Gumawa siya ng ibang paraan. Alam niyo po si King David, pragmatic siya. Basta madala lang dito. Ano ba yun? Ano bang paraan ng pagdala? Dali ng Shopee, o kaya dali ng pick-up, o ilagay sa likod. Ganun ko, basta ang importante, madala niyo yung Ark of the Covenant dito. Pero hindi niya kasi
sinasaliksik muna ang salita ng Panginoon kung paano dalhin ang Ark of the Covenant. Nakikita mo ba yung mga ring sa gilid ng Ark of the Covenant? Meron kang kahoy dyan na mahaba. Itutusok mo yung kahoy na mahaba. Magkabila yan. Tapos magtawag ka ng magdadala ng Ark of the Covenant. Huwag kang basta-basta magtatawa kung sino-sino lang ng mga trabahador mo. Ang gusto kong magdadala ng Ark of the Covenant ay kasali sa lahi ni Levi. Merarites ba yan o mga Kohatites? Kaya, na-discover ni King David yun, na yun pala ang pagdala ng Ark of the Covenant. Kaya, dahil a man after God's own heart, si King David, ganun ang mga a man after God's own heart. Kanyang isinaalang-alang ang sabi ng banal ng Sulat. At nakauwi sa bahay niya. Alam niyo po yung ginawa ni King David? Sabi sa verse 14, and David danced before the Lord. Nag-TikTok si King David. Ano ba yung TikTok? Sayaw-sayaw siya. Tapos yung emotion ni King David, yung asawa niya, iba ang emotion. Naging negative pa si Micah, yung asawa niya, yung giveaways, nung nanalo siya kay King Goliath. At si King David, bakit gano'n yung pagsasayaw niya? Iba yung emotion niya. Yun po yung gusto ko na dapat ma-feel din natin kung ano yung na-feel ni King David. Yun ang problema natin. Wala tayong ganun. Kaya meron pang pangyayari dito sa Isaiah 6:3. And one cried unto another and said, Holy! Yung mga angels doon sa loob ng temple, nagsasagutan sila na parang dalawang choir na sabi, Holy! Holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. At sabi dito sa Isaiah 6, nakita ni Isaiah ang kanyang sarili. Woe is me! I have seen the Lord. Yung emotion din ni Isaiah, meron ba tayong ganun? Meron ba tayong napipil na ganun? Na ito palagi ang kakambal ng lahat ng ginagawa natin kapag nagbabasa tayo ng Bible, kapag nagpe-pray tayo, kung gaano tayo kaalam sa gawa ng mga trabaho natin, ganun din natin didibdibin lahat ng trabaho na binigyan ng Diyos sa atin. Yung pagpunta natin sa simbahan. Merong ganong emotion na masaya sila na nagpupunta sa banal na tahanan ng Panginoon. Masaya sila na nagbabasa ng Bible. Sabi ni sa Psalm 1, my delight, and in His Word, He delights. Yung kanyang sayang-saya siya, galak na galak siya sa kanyang pagbabasa. Nasaan yung ganong emotion? Bakit wala tayo? Bakit yung mga iba halos ayaw na magpunta sa simbahan? Bakit wala tayong ganun? Meron silang naramdaman. Meron silang nakita na hindi natin nakikita. Kaya nga si Pablo, sabi niya sa Ephesians 1:18, ito yung panalangin ni Pablo. Kasi napapaligiran din sila ng mga ganung tao. Wala siyang problema kapag nasagot itong kanyang panalangin sa Ephesians 1:18. Ang panalangin niya,
may the eyes of your understanding being enlightened. Yun ang panalangin ni Haring David. Gusto niya maliwanagan yung kanilang mga mata. Gusto nila ni Apostle Paul na ang lahat ng mga tao, ang lahat na na-encounter niya, ito ang problema na nakikita niya, kaya walang nakaka-level sa kanyang emotion dahil yung mga mata nila ay hindi katulad ng mga nakikita ni Apostol Pablo. Kaya ang prayer niya, Panginoon, buksan mo po yung mga mata ng mga tao. Kaya si Pablo, yan ang paborito niyang parts ng mata, ay ang mata. Na, kayo ba, paborito niya rin ba yung mata? Yan yung magandang mata ni Marisa, di ba? Oo. Kasi kahit matanda na si Marisa, yung mata hindi yan tumatanda. Lumalabo lang. At si Pablo, ito yung gusto niya na i-touch ng Panginoon. Yung mga mata ng ating mga puso, hindi yung matang literal. Yung mga mata ng ating puso. Kaya, dun sa Romans 12, hindi mahihirap ang Romans 12. Sabi niya, ihandog, iaalay, present yourselves. Hindi yan magiging obligasyon. Hindi yan katulad ng mga tuwang-tuwa kapag off day nila. Hindi yan. Tuwang-tuwa sila. Bakit sila tuwang-tuwa? Ano yung emotion na kanilang ginagamit? Bakit kamo? Kasi sasabi dito sa yung climax ng Romans 11 verse 33, ang alam natin sa mga sulat ni Apostol Pablo ay susulat niya muna yung doctrine o tawag natin belief. Is-plastan yung maigay. Ito ang doctrine natin. Ito ang belief natin. Kaya kapag tama ang plastar ng ating pananampalataya, tama yung katotohanan na alam natin, sabi dito, ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Hindi ko masuri ang mga hatol niya. Hindi ko masiyasat ang kanyang mga daan. Yun yung na-discovery. Yun yung kasukdulan ng doktrina ni Apostol Pablo tungkol sa nakita niya na nasa taas-taas, nakataas-taas ang Diyos. Na sabi niya, yung kanyang emotion. Yun ang kanyang emotion. Kaya sabi niya, kaya nga mga kapatid, i-alay ninyo ang inyong mga sarili. Amen? Yung sinabi niya na huwag kayong umayong sa takbo ng sanlibutan. Madali lang yan. Kahit tambakan pa tayo ng iPhone, hindi matatanggal ang pananaw natin sa Panginoon. Kasi, ano nangyari? Nakaka-relate na tayo kay Apostol Pablo. Amen ba? Kaya minsan, kung nagbabasa kayo ng Biblia at nabibigatan ng inyong loob, o kaya nagbibigay kayo ng offering, pipilitan lang kayo, o nagpupunta sa simbahan, na halos kalipitin pa yung inyong mga kamay para lang magpunta sa simbahan. Very sad. Very sad. Huwag na lang kaya magpunta sa simbahan. Huwag na lang kaya kayo magbigay. Kasi ang tinatanggap na binibigay ng Diyos ay yung cheerful. Di ba? God love the cheerful giver. God love the cheerful janitor.
gagag, na cheerful, na nag-aayos ng bangko. Katulad ni Reynalyn, na hindi pa ako dumarating dito, siya na yung nagtatatakbo para buksan ang ating simbahan. Amen? Kaya, hindi mahirap gawin ang mga gawain ng Panginoon kapag nabuksan ang ating mga mata. Amen. Reading natin yung open the eyes. Open my eyes, Lord. Tapos ipikit natin. Kasi pikit natin yung mata natin. Kasi hindi naman kasi yung literal na mata yung ating sinukukoy dito. Hindi ang spiritual eyes natin. Kaya ang mga kanta ay open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Reach out and touch Him, and to say that I love Him. Open our ears. Open our ears, Lord, and help me to listen. And help me to listen. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Habang tututugtog si Brother Joel, mag-pray tayo. Haring hilingin natin sa Diyos na buksan mo mata ko, Panginoon. Gusto kong makita yung nakita ni Pablo, nakita ni David. Ang mga anak ko, hindi sila nag-enjoy sa mga bagay na ini-enjoy ko. Buksan mo ang kanilang mga mata. Hindi ko magagawa ito. Hindi po ako optometrician. Ito po ang aming optical doctor. Ito po magbubukas ang kanilang mga mata. Kaya yan po ang panalangin namin. Habang makanta po tayo, pwede tayong magpunta sa harap para lumuhod at mag-pray po tayo. Pwede po natin gawin yan. Malaya po tayo. Wala pong pumigtigil sa atin. Gawin natin ng magaan sa ating Lord. Philippians 1:6. Kung ano yung inumpisahan mo sa amin, ay katapusin mo po, Panginoon. Ama, widen the
pista ng aming pagkakita sa iyo. Meron pa kaming makikita, marami pang mga supernatural, mga unexpected, mga surprises na pwede mong ipagawa sa amin. Kaya nawa, Panginoon, huwag kaming i-relax po namin ang aming sarili na hindi kami makipag-wrestling sa iyo, kundi hayaan ka namin na really na magtrabaho sa aming pong mga buhay. Nandito po ang mga buhay namin. Use us, Lord. Gamitin mo pa kami. At marami pong pwedeng magawa po sa mga buhay namin. Kaya ikaw po ang umilos sa bawat isa sa amin. Kung isa lang ang magsisi, kaya ka natutuwa dyan sa iyong esensya, mga angels natutuwa dahil kahit isa lang ay meron na siyang magagawa ng mga impossible things to you. Pagpalain mo po ang NARA outreach. Gusto pa namin na maraming soldiers na magpa-enroll, madagdagan ng bagong sundalo, at ang mga sundalo dito sa Sananara ay magpatuloy ang proseso ng discipleship hanggang sa ikaw ay dumating o buhayin mo po ang buhay namin. Yan po ang aming panalangin. Tanggapin mo po tanggapin natin ang benediksyon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace in Jesus' name. Amen and God bless.